Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, paghahari ng lubusan, ang poong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at itinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito po ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya, at ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang ahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ito pong tayong naririto ngayon sa simbahan ng Quiapo at pati na rin po sa mga nanonood sa pamamagitan ng ating live streaming, mga kababayan natin all over the world. Kaya po ang ating dambana ay isang pinagmumulan ng pag-asa at pagpapala. Pwede ba nating pagpalain ang bawat isa? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. Nais din po nating i-welcome, batiin po ang nagbasa po ng ating ebanghelyo. Siya po ay si Reverend Father Bien Manuntag. Siya po ay Kapampangan, ngunit siya po ay naglilingkod bilang Assistant Parish Priest sa Our Lady of the Assumption and the English Martyrs Parish. Hulaan niyo po kung saan iyon.
Pagkakabigkas ko pa lang, parang alam niyong hindi na sa Pilipinas, no? Ito po ay mula po sa East Anglia Diocese sa United Kingdom, UK. Palakpakan po natin si Father Bien. Welcome po, Father. Isang deboto na naglilingkod po, misyonero sa ibang bansa, sa iba yung dako ng ating daigdig. Ano nga daw po ang pinakamahalagang utos ayon sa Ebanghelyo? Narinig niyo po ba? Ano po yung pinakamahalagang utos? Narinig niyo po? Anong sabi? Mahalin ang Diyos. Ano nga yung pangalawa? Mahalin ang kapwa. Meron po kayong nalampasan. Meron kayong nakaligtaan. Nung tinanong ang Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos, meron siyang unang sinabi. Bago pa sabihin, yung mahalin mo ang Diyos at kapwa. Ano yon? Ang sabi ng Panginoon, ito po, uulitin ko. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Sa Kanya lang sinabi na, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong... Napansin niyo po iyan? Siya lamang ang Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Tapos, nung sinagot ni Jesus at narinig ito ng mga nagtanong sa Kanya, inulit uli nung nagtanong sa Kanya ng mga eskriba. Ano ang sabi ng eskriba? Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos, totoo at wala nang iliban sa Kanya. Wala nang iba liban sa Kanya. Sa Kanya sinabi, at umibig sa Diyos ng buong puso. Sa makatuwid, ang nais bigyan po natin ng diin dito, yung unang-una, bago pa tayo sabihin na magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa, merong kinakailangan muna nating gawin. Ano yun? Kilalanin na tayo ay may iisang Panginoon. Na si Jesus ang nag-iisang Diyos sa buhay natin. Siya lamang ang nakaupo dun sa rurok, sa pinakamataas. Siya lamang ang ating Diyos. Yun muna po ang pinaka-importante, na mayroon tayong iisang Diyos na pinaglilingkuran, sinasamba, pinag-aalaya ng buhay, maging pinag-aalaya ng kamatayan. Iisa lamang ang ating sinusunod, iisa lamang ang ating dinodiyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Importante po iyan. Bakit? Dahil bago mo magawang mahalin ang Diyos o mahalin ang kapwa, dapat iisa muna siya. Kasi ano sabi doon? Mahalin ang buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Mangyayari lamang po yan kung iisa lamang ang iyong Diyos. Hindi mo kayang mahalin ang marami, ang dalawa at tatlo, kung ang pag-uusapan yung lahat. Hindi ko maipaliwanag, no? Pero kung ikaw ay may pag-aalayan ng lahat-lahat, dapat isa lang. Kasi pag dinalawa mo, hindi na lahat yon, may kahati na. May kaparte na. Ang sabi dito, ibigin mo ang iyong Diyos with all your heart, with all your soul, with all your strength. Buo, walang kahati. Iisa muna dapat ang ating Diyos. Hindi po ba yun ang yan ang matagal na po nating nagiging problema? Ano po? Ang problema po ng tao, o ang problema ng Pilipino, hindi hindi tayo mapagmahal na tao. Kaya natin magmahal. Ang Pilipino, ang tao, kaya nating magmahal. Kaya nating maglingkod, kaya po nating mag-alay ng sarili, ng oras, panahon. Kaya nating magsimba sa Quiapo,
Nang kada Biyernes, walang mintes, kahit maagang ka pa aalis dun sa iyong tahanan, kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit napakainit na katanghalian, pupunta ka sa simbahan, pupunta ka sa Quiapo, kahit nag-iisa ka, walang kasama, kahit mahirap sumakay, kahit traffic, kahit kulang ang budget mo, sapat-sapat lang, pupunta ka sa Quiapo dahil may devotion ka sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ganon din naman yung ating mga lingkod bayan. Mga lingkod bayan, ano po? Kaya nilang magawa ng projects para sa bayan, no? Kaya nilang maglagay ng mga programa para sa mga constituents, di po ba? Kaya. Pero ang problema po ay hindi yung hindi natin kaya magmahal. Ang problema, tama ba yung pagmamahal at sapat ba yung pagmamahal na ating iniaalay? Mangyayari lamang na tama ang ating pagmamalasakit sa kapwa, paglilingkod sa kapwa, pagmamahal sa kapwa, kung una sa lahat, meron tayong iisang Diyos na kinikilala. Iisang Diyos na pinakikinggan. Iisang Diyos na pinaglilingkuran. Yun po ay importante. Or else, yung pagmamahal mo, kapos. Yung pagmamahal mo, corrupted. Yung iyong paglilingkod, may vested interest. Mayroong nakatagong agenda. Meron kang gustong makasarili. Hindi po ba ganun yon? No? Yung mga Pilipino po, halimbawa, lahat naman po ng mga, sabihin na natin, I'm sorry, no? Yung mga nagnanakaw naman po, nagsisimba din yan. Yung mga nangu-hold up, nagsisimba din po yan. Yung nagdadaya, nagsisimba din po yan. Pero, yun nga lang, dangan nga lamang, kailangan natin muna, una sa lahat, iisa ang Diyos natin. Huwag nating sasamahan ng pera na dinodiyos. Huwag nating sasamahan ng kapangyarihan na idodiyos mo. Huwag nating sasamahan ng katanyagan na dinodiyos mo. Or else, pag sinamahan mo ng iba, doon nagkakamali, kapos, hungkag, corrupted, makasarili, yung pagmamahal natin maging sa ating kapwa. Maging sa ating sarili. Ang sabi dito, pagmamahal sa sarili. Kapag meron tayong ibang kinikilalang Diyos, maliban sa ating Panginoong Jesus, kahit yung pagmamahal natin sa sarili, nagkakamali tayo. Akala po natin na ang pagbibigay ng lahat ng ating layaw sa sarili ay pagmamahal. Ang akala natin, ang pagiging mabanidad, no? Indulging in vanities, yun ay pagmamahal ng sa sarili. Pero mali. Bakit? Kasi sinamahan mo ng iba ang Panginoon sa kanyang luklukan, sa kanyang trono. Hindi lang ang Panginoong Jesus ang ating Diyos, sinamahan natin ng katanyagan, kasikatan, kagandahan, kapangyarihan, at kayamanan. Kung kaya't ang unang-una po sa lahat, pakatandaan po natin, ang pinakamahalagang utos ng Diyos, opo, magmahal sa Kanya, magmahal sa kapwa, kagaya ng pagmamahal sa sarili. Pero meron dapat mauuna. Dapat iisa muna ang ating Diyos. Iisa muna ang kinikilala nating Diyos. Huwag nating sasamahan ng iba. Kapag sinamahan natin ng iba, hungkag, mali, corrupted, ang pagmamahal na susunod na magagawa natin. Iisa ang ating Diyos. Iisa ang ating kinikilala, pinakikinggan, sinasamba, pinaglilingkuran. Amen.